umaga, bibisita tayo sa kauna-unahang Women's Museum sa Pilipinas na nagbibigay pugay sa mga bayaning babae na humubog sa ating bansa. Kaya tara at silipin natin ang makulay nilang kwento dito sa Tipid Trips! Kilala mo ba si Tandang Sora? Ngayong Women's Month, kilalanin natin si Tandang Sora at ilan pang natatanging kababaihan na makikita sa bagong pasyalan at museo sa Quezon City. Biyahe tayo sa Tandang Sora Women's Museum. Si Tandang Sora o si Melchora Aquino de Ramos, no? But commonly known, Melchora Aquino ay isa nating bayani nung panahon ng Katipunan, ng Revolusyon. Tandang Sora ay nagsilbing inspirasyon ng museyong ito, no? Lalo na yung kanyang mga katangian na mapagmahal sa kapwa, mapagsilbi, no? So, serbisyo, ang katapangan niya, at saka pinakamahalaga, yung kanyang talagang dakilang pagmamahal sa ating bayan. Dahil nga sinabi niya na kung siya daw ay may siyam na buhay, iyan pa rin ay ilalaan niya para sa bayan. Sa history natin, or her story natin, talagang salat sa impormasyon tungkol sa kababaihan. So, pangilan lang no, na narinig natin si Gabriela Silang, si Tandang Sora. Maliban doon, of course, napakalaga ng kanilang contribution na hindi talaga matatawaran at nakapagbigay inspirasyon sa atin. Marami pang kababaihan na hindi na itala sa ating storya ng ating bayan. Pagpasok pa lang, feels like home na parang present ang ilaw ng tahanan sa mainit na pagtanggap nila. Pero, hindi sa loob ng museo nagsisimula ang kwento. Una muna nating puntahan, ang dambana ni Ginang Melchora Aquino. Ito ma'am, ano po ito ma'am? Ito po, nakalagay po dito ang istorya ng buhay ni Ginang Melchora Aquino. Dito po nakalagay yung mga remains niya from Himlayang Filipino. Nalipat po siya dito sa Tandang Sora Memorial Shrine. So basically po, ito po yung shrine po, yung pinaka main attraction. Makikita sa mga eskultura sa dambana ang detalyadong istorya ng buhay ni Tandang Sora mula sa kanyang kapanganakan at kwento ng kabayanihan sa pagtulong sa mga katipunero. At the age of 84, inopen niya po yung bahay niya para po sa mga katipuneros. So siya po yung nag-alaga at gumamot sa mga katipuneros po noong panahon ng Espanyol po. Pasok po tayo sa museum. Sa entrance ng museum, may magtatanong agad sa iyo kung sino ka. Ito ang eskultura na pinamagatang Kataas-taasang Ina na gawa ni Miss Sandra Torrijos. Sa unang palapag, makikita ang mga koleksyon at obra na ang inspirasyon ay ang mga babaylan na nagpapakita ng spiritualidad at paniniwala sa Diyos ng kalikasan noong unang panahon. Bukod dito, makikita rin ang tinig ng kababaihan na naglalaman ng mga mensahe ng kababaihan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Bubungad naman sa second floor ang paalala wall na naglalaman ng mga salita, pangyayari at pangalan mula sa nakaraan. Tampok rin ang kasaysayan ng kababaihang Pilipino mula sa simula ng revolusyon hanggang sa modernong panahon. Laban ng kababaihan noong panahon ng Hapon. Mga natatanging babae sa larangan ng agham at palakasan, sining at panitikan. At tampok din ng iba't ibang sinaunang kagamitan at kasuotan na nagpapakita ng buhay at legasiya ni Tandang Sora. Ang goal niya? Yes. Para maibahagi natin sa ating mga kababayan at sa buong mundo na itong mga ginawa ng mga kababaihan, hindi tayo nawawala sa storya ng Pilipinas, hindi tayo nawawala sa pakikipaglaban, sa pakikipagtulungan. Lagi naman tayong nandyan di ba? So, kailangan lang bigyan natin ng, kumbaga, ng credit or bigyan natin ng storya ng kababaihan. Sa paggunita ng Arts Month at Women's Month, libre ang pagpasok sa museo para sa lahat ng bisita. Bisitahin lamang ang kanilang social media pages para sa iba pang detalye sa mga susunod na buwan. Layunin ng museo na palawakin ang ating kaalaman sa kasaysayan at tagumpay ng kababaihan, isang paalala o baliktanaw sa nakaraan para sa mga natatanging kababaihan.